Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ngayon ay narito na sa ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at patuloy nating tinatalakay ang Ebanghelyo na San Juan tungkol sa banal na Eucharistia. At upang maliwanag at madaling intindihin natin ang Ebanghelyo, tingnan muna natin ang unang pagbasa dahil ito ay magpapaliwanag at maintindihan natin kung bakit at kung ano ang nangyayari sa sinabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo. At ang ating unang pagbasa ay mula po sa Aklat ng Mga Hari. At muli, ako'y nananawagan sa inyo na kung kayo'y may pagkakataon, basahin ninyo ang mga aklat ng mga hari. At ito po'y nag-uulat ng mga makulay na mga kwento. At ating matatagpuan po dito ang mga kasaysayan kung paano nagwagi ang pari ng ating Panginoong Diyos laban sa mga pari ng Diyos-Diyusan o ni Diyos na Baal na tinitingnan nila. Okay, dito po sa ating unang pagbasa, matatagpuan po natin na si Elias or Elijah was praying for death. Bakit? Meron bang isang propeta na mananalangin na siya'y mamatay na? Ano bang nangyari? So, titingnan natin ang konting background kung ano ang nangyayari. Bakit humantong sa puntong ito na kung saan si Elias ay nananalangin na sana mamatay na siya? So mga kapatid, kung balikan natin ang Aklat ng Mga Hari, matakpuan po natin ang kwento na kung saan si Elias ay nakipagtunggali sa mga pari ni Baal, yung Diyos-Diyusan ng mga pagano. At ito'y nangyari po sa bundok ng Carmel. Nagkasundo sila na pareho silang maghanda ng mga hain at titingnan nila kung sino sa kanila ang sasagutin ng Panginoon at kaninong hain ay tatanggapin ng Diyos. Kaya po nauna ang mga pari ni Baal o yung Diyos-Diyusan ng mga pagano. Sayaw sila ng sayaw, iyak ng iyak, tawag ng tawag, at lahat ay kanilang ginagawa upang sagutin sila ng kanilang Panginoon. At walang nangyari. Sa halip, niluloko pa sila ni Elias na dahil sa katatawag siguro nila, hindi sila nasagot ng Panginoon dahil nga po siguro nasa banyo ang Panginoon o kaya natutulog o kaya maraming ginagawa. Samantalang nang si Elias na ang nananalangin, bumaba ang apoy mula sa langit at nasunog ang kanyang mga hain. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin. At dahil dito, natuklasan na ang mga pari ni Baal o ang Diyos-Diyosan ng mga pagano ay mga peking pare. Kaya nga po, dahil dito, 450 pari ay pinatay dahil sila ay natagpuang peke. Sa mga kapatid, ito ang nagiging sanhi ng pagkagalit ni Jezebel, ang reyna. Dahil ang alam po natin, siya ang namumuno at siya ang naghihikayat na ang mga tao ay magsamba sa Diyos-Diyosang pagano. At dahil dito, dahil napahiya at namatay ang kanyang mga pari, nagpadala siya ng mga arme o yung mga trained na pumatay upang habulin si Elias. Kaya nga po sa puntong ito, si Elias ay takbo ng takbo, lakad ng lakad, nagtatago, hanggang humantong siya sa isang lugar na kung saan hindi na niya kaya. Hindi niya kayang magtago na at hindi na niya kayang lumayo pa dahil pagod at nagugutom siya. Kaya po, mapapakinggan natin si Elias
Nasurrender na siya at siya mismo ay nananalangin sa Diyos na sana mamatay na lang siya dahil hindi na niya kaya. Kaya po, nakatulog si Elias at ang Diyos ay kumilos. Sa pamamagitan ng isang anghel, si Elias ay ginising at kinalabit ito. At nung nagising si Elias, nakita niya na may pagkain na nakahain at ito'y iniinit sa isang batong mainit at meron din siyang inumin. At kumain siya at nakatulog muli. At muli siyang ginising ng anghel upang kumain pa ulit, upang makarating siya sa bundok ng Horeb. Ito yung isa pang pangalan ng bundok Sinai. Dahil nga po, tinatawag ng Diyos si Elias na makarating sa bundok ng Horeb upang siya ay magkaroon ng pagkikiisa sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, kumbaga sabihin, si Elias ay dumating sa punto na wala na siyang magagawa, wala na siyang patutunguhan, at parang tigil na ang kanyang buhay. Mahalaga po ito, mga kapatid, dahil hindi lang po ito nangyayari kay Haring Elias, at ito'y nangyayari din sa atin. Yun ang sinasabi nating hitting the wall. Kung baka sabihin, dumating na tayo sa punto na kung saan parang wala na, hindi na umuusad ang ating buhay. At parang pakiramdam natin na hindi na tayo tatagal pa at wala na tayong patutunguhan. Ano ang kadahilanan nito? Mga kapatid, kung napapansin po natin, ito ang isang epekto ng tinatawag nating edad ng komersyo o the commercialism, na nagkakaroon tayo ng indifference o yung walang pakialam at walang, sabihin natin na walang paki sa mga pangyayari. Kung baka sabihin, ito yung tinatawag sa English na who cares? Di ba? Pakialam natin kung may Diyos o wala. So mga kapatid, dumating tayo sa punto na parang naramdaman natin na hindi umuusad ang ating buhay. At ang isa pang dahilan, dahil sa tinatawag nating habitual sin. Yun bang ating pagkaselos? Yun bang ating pagkainggit? Na hindi natin makakalimutan ang isang tao o kaya anumang bagay, na parang doon na lang tayo nakatuon at hindi na tayo umuusad pa. Kaya po, ito ay tinatawag nating addiction dahil po ang kasalanan, ang ating mga bisyo, maring ito'y pornography o ang ating galit, na ito po ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya po, kung makikita po natin, kung tayo ay malayo sa Panginoon, tayo po ay talagang naiiba na at hindi na tayo lumalapit sa Diyos. Ngayon, maintindihan na po natin ang Ebanghelyo. Ang ating Panginoong Diyos ang siya mismong gumawa ng paraan upang patuloy ang ating paglalakbay. Ano ang kanyang ginawa? Katulad sa kwento ni Elias, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang pakainin si Elias. At dito ating matutunghayan na ang Diyos mismo ay nagsugo ng kanyang anak na si Jesus upang ibigay ang kanyang sarili, upang siya maging pagkain. Diba sabi niya, tanggapin ninyo ito, ito ang aking katawan. Inumin ninyo ito ang aking dugo. Saan natin ito matatagpuan? Sa banal na Eucharistia. At dito maintindihan natin, bakit sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Dahil sa totoo lang,
Ang ating paglalakbay ay ang ating paglalakbay na patungo o pausad o paakyat sa bundok ng Horeb, na kung saan tayo ay naglalakbay patungo sa Diyos upang tayo'y lubusang makaisa ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga na tumanggap tayo ng banal na Eucharistia. Bakit? Dahil ito ang pagkaing nakikipag-ugnayan sa atin sa Diyos. Dahil ba sa Kanya tayo'y nabubuhay? Sa tingin ko po, ito ang nangyayari kung tinatanggap natin ang tinapay ng buhay. Si Jesus mismo ang namumuhay sa atin at siya mismo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga po, sa ating paglalakbay patungo sa Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, siya ang nagbibigay sa atin ng enerhiya o lakas, siya ang nagbibigay sa atin ng motibasyon dahil nasa atin na ang kanyang diwa upang ang ating lubusang pagpakikiisa kay Kristo ay matutupad. Kaya nga po, bakit tayo buhay at patuloy na mamumuhay? Dahil nga po, si Kristo ay nasa atin. At ito ang patuloy nating tinatanggap kung tayo po ay nagsisimba at patuloy nang nangungumunyon. Dahil ito yung pagkain mula sa langit at ito ang pagkain ibinibigay ng Diyos upang tayo ay buhayin muli at maging buhay na buhay sa kanyang diwa. Sa mga kapatid, nitong ating pagdiriwang ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon, tandaan natin palagi na kung tayo ay kaisa ni Kristo at si Kristo ay nasa atin, patuloy ang ating masayang paglalakbay, patuloy ang ating paglalakbay na buhay, at tayo po ay hindi mapapahamak. Sa halip, katulad ni Elias, tayo ay dadalhin upang maging kaisa ng Panginoon, or the Holy Communion between us and God will really happen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.